Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan. Bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado, at sa ilang media, ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na at nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba si Ginoong Gutesa hindi ba si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po natin Representative Eli Saldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Wala ka duda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila niya, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang siyempre hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Sa hospital. Ito, pause muna natin mga kababayan. Ito ha. Kasi itong mga nagiging witness ngayon mga kababayan, una-una, DPWH nga, yung mga engineers. Problema kasi dyan, again, hindi ako abogado, pero most likely, ang magiging issue dyan, yung kanilang credibility. Okay? Of course, sisiraan yan sa korte. Sisiraan yan! Ito, paano kami maninawala sa sabihin mo, nagsinungaling ka, nagdarambong ka sa pera ng taong bayan, ganito, sisirain yan. Then, kung napapansin ninyo, kung sino yung mga malapit dito kay Tamba na hindi na sumusunod ngayon, sinisiraan din. Of course, ito si Chis, di ba? Ngayon, sinisiraan talaga kasi hindi sumunod doon sa impeachment. Ngayon, si Toby Chanco, sinisiraan din. Kung natatandaan ninyo, may naglabas ng impormasyon, ng balita, na kung saan sinasabi nila, Toby Chanco naman daw ay merong maraming insertion sa nabotas. Kung hindi nyo napansin yan, binalita yan ng mainstream media, mga kababayan. Para sirain yung credibility ni Toby Chanco. Sino kasunod? Ngayon, Mayor Magalong. Kasi, unti-unti nang lumalabas sa bibig ni Mayor Magalong itong pangalan ni Martin Romualdez. Okay? Ilang months nagsasalita si Mayor Magalong, yung mga congressman, yung ganito, hindi pa niya binabanggit yung pangalan ni Zaldico at ni Martin Romualdez hanggang sa nagbulgar itong mga diskaya, mga kababayan. Kung napapansin niyo connect the dots na lang, o kahit balikan niyo yung mga pangyayari. Nung nagsabi na ang mga diskaya ng pangalan ni Martin Romualdez at ni Zaldico, doon na rin nagsalita si Mayor Magalong. Sabi pa nga niya, pinakita dito, hirap na hirap pa nga yung mga taong magsabi ng pangalan ni Zaldico. Yung tanong, sir, sino bang mas malaki sino bang mas mataas kay Zaldico? Walang iba, di ba? Yun nga, hindi naman yan makakagalaw. So, anong nangyayari ngayon? Kung napapansin niyo mga kababayan, pati si Mayor Magalong, ginagawa na rin ng issue. Sinasabi na rin na, pinapalabas na rin sa mainstream media na si Mayor Magalong ay meron din daw mga proyekto sa Baguio na ang mga, anong tawag nito? Mga contractors ay posible mga diskaya at yung iba kasali doon sa 15 kung hindi nyo yan narinig sa mainstream media. Meron na rin yan mga kababayan. Yet, kahit walang pruweba na kung saan, si Mayor Magalong may insertions, si Mayor Magalong tumanggap, yet, kinukonekta ng mainstream media na ito, yung mga contractors, si Mayor Magalong, ito yung proyekto niya, ito yung mga nakakuha ng mga contractors, para ang isipin ng taong bayan, kahit si Mayor Magalong pala, nag-i-insert din. Meron ding mga kalokohan. At ito pa, ngayon lang, di ba? Alam natin, nag-resign si Mayor Magalong sa ICI. Bakit? Kasi hinahanapan ng issue si Mayor Magalong at ito na nga, yung issue, yung conflict of interest.
Or, conflict of interest kasi nga, una, di ba, nag-volunteer si Mayor Magalong na gusto niyang mag-lead sa investigasyon. Kaya, pinalabas doon, binalita na, uy, may proyekto pala sa Baguio si Mayor Magalong na ang mga nakakuha, isa sa 15 kontraktor. Para, pagdating ng panahon, kung sakaling makasali man si Mayor Magalong, katulad nga ngayon, nakasali siya sa ICI, ito pinaputok yung issue na, uy, mayroong conflict of interest. Ganito yung nangyayari, mga kababayan. So talaga makikita agad. Bobo lang ang hindi makaintindi or tanga lang hindi makaintindi nito, mga kababayan, dito sa ito nga script ni Martin Romualdez. Dito natin makikita na ang lawak-lawak ng koneksyon ni Tamba, mga kababayan. Well, probably malawak talaga kasi yun nga, hawak niya lahat ng mga congressman. And most likely, ayaw ng mga empleyado ng DPWH, USEC, na pag-usapan itong mga congressman kasi wala talagang ibang direksyon dito kung pag-uusapan itong mga congressman. Most likely dito ito papunta kay Tamba, mga kababayan. Ito, patuloy natin ito, ha. Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konti upang patotohanan ang mga salitang ito. Ito, mga Taong kababayan. 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ng flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan. Ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na-discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo, Ginoong Pangulo, na naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ng katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Mas kinaalam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. And that is why, Mr. President, distinguished colleagues. Pause muna natin, mga kababayan. Anong mga informasyon na lumabas dito, ha? Well, ito, mga kababayan, ha? Pinapakita dito na talaga kontrolado ni Tamba, mga kababayan, pati yung presidente. Unfortunately, ha? Well, ngayong taon, to be fair kay PBBM, assuming wala talaga siyang connection or involvement dito, ngayong taon ito, naglakas loob lang si PBBM na nanindigan sa kung anong paniniwala niya bilang presidente. Ngayon lang. Kasi alam niya, gustuhin man niya or hindi, yung pangalan niya masisira dito. Pero of course, titignan natin, mga kababayan, bakit
nagkaganito si Tamba at si Saldico sa 2025 budget? Mga kababayan, ito yung nakikita ko. Hindi ito gagawin ni Tamba at ni Zaldico, mga kababayan, kung sa nakaraang budget hearing, halimbawa 24 at 25, year 2024 at 2023 at 2024, kung hindi ito pinayagan ni PBBM. So most likely, mga kababayan, posible sa 2023 at 2024 na kung saan si PBBM na yung presidente, meron ito ng ginagawa itong dalawang to, si Tamba at si Zaldico, na kung saan nakikita nila nako, ang presidente okay lang sa kanya. O nag-a-approve lang siya kahit binabago natin yung budget, kahit binabago natin yung NEP niya. Okay, again, to be fair kay PBBM, posible nga wala siyang involvement dito. Pero mga kababayan, posible sa 2023 at 2024, kinonsinti niya itong dalawang to. Kaya, noong 2025, inabuso na ang yung approve ni PBBM sa kanilang mga ginagawa. Kaya nasobrahan yung insertions. So yun na nga, trap dito si PBBM, no choice siya, wala siya magagawa. It's either, kung pagpatuloy niya, masisira yung pangalan niya. Kung hindi niya ipagpatuloy, ganun lang din naman mangyayari kasi nangyayari ito sa kanyang administrasyon. Under his watch nga, ika nga, mga kababayan. So, ang ginagawa ngayon ni PBBM na pagpuna dito sa mga ginagawa ng mga congressman ay nakikita niya na lesser evil na lang ito para sa kanyang administrasyon. Para at least, kung makabulilyaso ito, pwedeng makapaghugas kamay na si PBBM kasi siya na mismo pumipigil dito. Yet mga kababayan, again, tignan natin, hindi ito mangyayari, itong 2025 budget na ganitong klase, kung hindi ito kinonsinti noong 2024 at 2023. Oh, well, again, to be fair kay PBBM, yan yung nakikita ko. Kasi pinapalabas dito ni Cheese at ni Toby Chanko, mga kababayan, na talagang galit si PBBM. Magagalit ka talaga kasi no choice ka. Either or, sira yung pangalan mo. Papayagan mo man, pipirmahan mo man lahat, sira yung pangalan mo. Hindi mo man papayagan, masisira din pa pangalan mo kasi nangyayari itong lahat under his watch. Oh, may narinig ba kayo na noong 2023, 2024, vinito yung presidente? Meron ba siyang vinito? Oh, ngayon, pinapalabas ni Attorney Claire Castro. Again. Oh, nangyayari ito 2022 under PRRD. Oh, sige, under PRRD. Ngayon, tanong natin, kontrolado ba ni PRRD yung Congress? Oh, hindi, di ba? In fact, kaalyado nga ni PBBM at ni Tamba yung Appropriations Committee ng 2022. Di ba? At ginawa na nila yan. Ginawa nilang mga ganyan, mga insertions, pagbabago sa NEF 2022 kasi alam nila mawawala ng kapangyarihan si PRRD or ilang buwan na lang. At election 2022, kailangan nila ng pera, mga kababayan. Sabi nga ni Ping Lacson, mayroong ibang vinito si PRRD dyan sa mga pinagagawa nila. Kaya, noong 2023, since nagawa nila ng 2022, di mas madali na lang kasi si PBBM na nag-a-approve. And since hindi nag-veto itong si PBBM, noong 2023, sa tingin siguro nila, sige, okay lang pala sa presidente. Kaya patuloy natin sa 2024, mas lagyan pa natin sa 2025. Ayan, tuloy. Di ba? Again, to be fair kay PBBM, kasi ako, mga kababayan, kahit sabihin natin, konti lang involvement ni PBBM dito. Yet, siya kasi yung taga-pirma, mga kababayan. Yet kasi, touch na role ng presidente. Ito, patuloy natin. At the height natin. of the impeachment controversy, and amidst the passion of some sectors to remove the Vice President at all costs, I urged prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. In the end, Mr. President, the Supreme Court vindicated us. The Supreme Court vindicated us by saying, among others, quote, "There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means." Close quotations.
Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginoong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng dira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Pause muna natin dyan mga kababayan. Ito, kasi alam ni Cheese mga kababayan, ano dati sila yung nagmi-meeting dyan sa bahay ni Tamba. Kaya alam ito ni Cheese na ito si Tamba, may plano talaga itong tatakbo by 2028. Akala siguro niya kung wala na si Sara, na ma-impeachment si Sara, kasi in-expect natin talaga yan mga kababayan, na impeach talaga nila yan, gagamitin talaga yung lahat ng perang nakuha nila para lang ma-impeach si VP Sara. Akala siguro niya, mananalo pa rin siya kung wala na si VP Sara. Well, probably mga kababayan, ang pinakamadaling gawin niya dyan, pera pa rin, babayaran na lang niya yung mga magiging posibleng kalaban niya. Halimbawa, sabihin natin si Riza Hontiveros, may planong tatakbo for 2028 na president. Di ba? So, posible mga kababayan, nagiging kaalyado na nga nila itong akbayan. Akbayan rin si Riza mga kababayan. Ito si Shell Jokno, pero si Sindanya, naging aso naman ito ni Tamba. So most likely mga kababayan, kung na-impeach si VP Sara, kung natuluyang na-impeach si VP Sara, para maging walang kalaban ito si Tamba, para maging walang kalaban ito, ang gagawin na lang niya, kausapin yung akbayan, sabihin si Rizon Tiveros, huwag nang tumakbo. Para siya na, wala nang kalaban. Kasi walang ibang paraan para manalo siya mga kababayan. Kasi kahit kung sinong kakalaban sa kanya, hindi talaga ito mananalo mga kababayan. Kasi hindi ito pipiliin ng mga Pilipino, itong Martin Romualdez na to. Bakit itong sirang pangalan na to mga kababayan?